Okay guys, nandito kami ngayon sa Nagcarlan, Laguna, no? So malayo sa ating home base na Santa Rosa, no? So ni-request tayo dito ng customer natin na i-service yung kanyang washing machine. Dahil itong may-ari nito ay regular customer natin sa Santa Rosa, no? So dito ay sa kanyang parent side dito sa Nagcarlan, Laguna. So ang issue nito guys, ayaw mag-spin dry, no? So gumagana naman daw sa wash, ang problema ayaw mag-dryer, no? Ayaw mag-spin. So ito ngayon, ang ginawa natin, nilagay natin siya sa spin program. Ayan, so napapansin kagad natin siya guys. Ayan, no. Nag-i-stack lang yung oras niya. Matagal siya bumaba. Wala tayong marinig na reaction sa ilalim, no. Walang ugong, walang humming na naririnig dito guys, no. So ang nangyayari guys, parang standby siya. Ayan, although bumababa naman yung oras niya ng dandahan, no. So ayan. So baka ma-encounter nyo kasi ito guys, no. So usually guys, wala siyang humming, no. Parang ang oras niya guys, nag-standby lang, nag-i-stack. Ayan. So ang tagal niyang bumaba, no. Ayan. So antayin natin guys, no. Hanggang bumaba ito, no. So ngayon, ayan, nasa 11 siya guys, so wala pa rin. Hindi pa rin siya umikot, no. So halos mag 2 minutes na tayo. Nasa 1 minute and 37 seconds na tayo na nag-aantay, no. So hindi pa rin siya umiikot, no. So ayan, nasa 11. So antayin pa rin natin guys bumaba, no. Tingnan pa rin natin kung bababa pa. Ayan. So nag-standby siya, no. So ang oras natin nasa 2 minutes na guys. Hindi pa rin siya bumaba hindi pa rin siya umikot, no. Nasa 2 minutes na, yun, dito sa ating videos, no. Ayan, 2 minutes na. Wala pa rin. Hindi pa rin siya umiikot, no. Ayan. So antayin pa natin, no. Tingnan pa natin kung bakit ayaw pa rin siya umikot, no. Ito guys, wala tayong maririnig na anong sound sa ilalim, no. Walang humming, walang ugong na naririnig. Ayan. So para siyang standby lang yung motor. Pero yung oras bumababa naman kaso ang tagal, no. Parang every 1 minute bumababa yung oras. No, so ayan, tingnan natin nasa 11 tayo. So umabot na tayo ng 2 minutes and 33 seconds. Nasa 11 pa rin siya. Ayan. Ayan, 11 pa rin yung timer niya. So standby siya. So wala talaga guys, no. Pag 3 minutes na guys, hindi siya umiikot, no. So ang gagawin natin guys, bubuksan natin to, no, yung cover niya. So ito guys, ang unang chichikin natin dito, yung kanyang water level sensor, no. Yun kagad ang una natin chichikin. Ayan. So buksan natin. Dito may screw dito sa likod, dalawa. Tapos dito sa harapan may dalawa rin. Then iangat na natin yung cover, no. Ayan. So ang gagawin natin guys, buksan natin to, no. Ayan. So ito guys, tingnan muna natin dito yung sa may bandang board. Baka kasi may ngat-ngat ng daga. So wala naman tayong nakita, no. Good naman yung wiring dito sa may bandang board niya, no. So ito guys, binuksan natin yung ilalim. So nandito yung sensor. Ito yung sensor guys. Ayan. Nandito, no. So ito yung chichikin natin, no. Ayan. So chichikin natin to. Ayan. So ang sensor guys, ang usual na reading talaga ng mga good sensor ay nasa 13 hanggang 17 ohms, no. Diyan ang reading ng pinaka-sensor natin, no. Pero minsan wag tayo magre-rely doon sa reading kasi minsan guys, mayroon tayong na-encounter na good yung windings, pero pagdating naman sa mechanical, doon pala ang problema, no. So pag mechanical kasi guys, hindi natin matitest yung mechanical problem, no. So tara dito guys, testingin natin kung anong reading makukuha natin dito guys, no. Ayan. Silipin natin guys. Tanggalin natin to kung anong reading makukuha natin dito. Ayan. Tingnan natin, no. Ayan, so anuhin natin. Tanggalin natin para matesting natin ng maayos. Ayan. So, i-read natin guys. Isukatin natin ang resistance. Tingnan natin kung anong reading makukuha natin dito. Ayan. 14.5. Ayan, 14.5 ohms. So, ito guys, kung bagbasihan natin yung resistance value niya, ay good pa, no? Good yung windings. No, pero guys, take note, no, good yung windings niya. Pero hindi natin masiguro yung kanyang mechanical, no. So ang gawin natin guys, palitan natin ng bagong sensor.
So ito guys, pinalitan namin ng sensor. Ito yung malaking sensor guys. Usually ang gumagamit nito Whirlpool. Pero pwede ito or fit ito guys sa mga Sharp or sa Panasonic, no? Lahat ng 2-pin guys, fit yan, no? So yung Sharp, Whirlpool, Panasonic, kahit pagpalit-palitin mo yung mga sensor na mga yan guys, magagamit mo siya. Pwede na siyang gamitin, no? Gagana yan. So ang gawin natin, i-testing natin guys. Ayan. So i-testing natin na ganyan lang. Ilagay natin sa spin, no? Tingnan natin kung iikot. Ayan guys, sisit na natin yan sa spin. Ayan, tingnan natin kung iikot na yung drum guys. Pinalitan lang natin ng sensor, no? Ayan, kung mapansin nyo guys, umikot na kaagad, no? Ang bilis lang. So wala pang 1 minuto, umikot na siya. Ayan, so ibig sabihin guys, ang naging problema niya ay yung sensor. So ang problema niya guys, mechanical, no? Pagdating sa sensor, good yung resistance, pero ang problema yung mechanical niya. So kaya mahalaga guys, kapag kayo ay nag-troubleshooting, dapat may baon kayo laging sensor, no? Kasi maliligaw kayo guys, kapag tulad niyan, re-reading nyo lang, good yung reading. So, isipin nyo na good yung sensor. Kaya dapat may baon kayo lagi ng sensor kung kayo po ay nag-service ng automatic washing machine. Napakahalaga po na may baon kayo niyan. Lalo na pag kayo ay nag-service o nag-troubleshoot. Okay guys, thank you. Bye-bye.